God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Hey, this is Baljamin and you are watching Life and Grace. Kamusta po kayong lahat? Tayo po ngayon ay nasa pagpapatuloy natin ng book study ng Galatians at tayo po ay nasa chapter 5. Pag-aaralan po natin ang verses 19 hanggang 26 at mayroon pong pamagat ang atin pong episode for today na Christian Character Produced by the Holy Spirit. Tayo po ay magsimula. Sa atin pong huling episode, we have concluded that we do not have to keep the requirements of the law to earn God's approval. Hindi na po natin ito kailangan kasi pinalaya po tayo mula sa mga pangangailangan ng kautusan. Nabubuhay po tayo sa ilalim ng biyaya ng Diyos. We understand that as a born-again believer na tayo po ngayon ay mga anak na ng Diyos, meaning kabilang na po tayo sa pamilya ng Diyos at naging katanggap-tanggap sa Kanyang harapan dahil sa paniniwala natin sa ginawa ni Kristo. We have God's approval po in us because of Jesus. Alam niyo po, sa New Covenant, we are accepted in the Beloved. Mababasa niyo po ito sa New Testament. Sa Efeso Kapitulo 1, talatang 6. Ephesians chapter 1, verse 6 says, "To the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the Beloved." Tayo po ay tinanggap na sa Beloved, sa ating Panginoon, dahil sa Panginoong Hesus. Sa Tagalog po na translation ay ganito po ang pagkakasabi. Ito ay sa kapurihan ng kaluwalhatian ng Kanyang biyaya na kung saan tayo ay ginawa niyang katanggap-tanggap sa Kanyang minamahal. God has accepted us. Tinanggap po tayo ng Panginoon, not because of our own merits, hindi po dahil mabuti tayo, but through the sacrifice ng Kanyang anak na ang Panginoong Hesukristo. At dahil po sa Kanyang biyaya, kaya po tayo ay naging welcome sa Kanyang pamilya, naging mga anak po tayo ng Diyos. Pinag-usapan po din natin sa mga nakaraan po nating episode na ang relationship natin sa Diyos, dala ng paniniwala natin sa lahat ng tinapos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang nagbibigay sa atin ng kalayaan. Freedom in Christ, ito po yung pinag-uusapan natin, na nilinaw natin na ang kalayaang ito ay hindi para sa kasalanan. Hindi po para mabuhay sa kasalanan, kundi kalayaan mula sa pangunguna o pamumuno ng kasalanan. Malaya na po tayo para hindi gumawa ng kasalanan o malaya na tayo hindi para gumawa ng kasalanan, kundi malaya na tayo ngayon dahil hindi na tayo pinangungunahan ng kasalanan. Oo, nakakagawa pa rin po tayo ng pagkakamali. Kahit na po tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos at kailangan nating pasakop sa pangunguna ng Espiritu Santo na atin pong tinanggap sa ating buhay nung tayo po ay makipagkaisa kay Kristo. And to the degree that we allow the Spirit to dominate our lives, humihina po ang hawak ng nasa ng laman sa ating buhay. The grip of lust of the flesh diminishes as we are being led by the Holy Spirit. Sabi po nung nakaraan sa Galatians chapter 5 verse 16, "This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh." Sabi naman po noong chapter 5 verse 18, pinag-usapan din po natin ito nung nakaraan, Galatia Kapitulo 5 talatang 18, "Ngunit yamang kayo ay pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan." Ang ibig sabihin po nito, this means that it is by letting the Spirit lead you that you free yourselves from the yoke of the law. Pinag-uusapan po din natin na nakaraang episode na ang focus o ang target ng kautusan was not actually our individual actions. Hindi po yung ating mga pagkilos, kundi yung old sinful nature natin bago pa tayo ma-born again. Ito po yung sentro ng ating problema, yung ating pong sinful nature, yung ating pong sinful selves na minana po natin dahil sa ating pong ninunong nagkasalang si Adan. Yung dati nating pagkatao na naipasa sa atin mula kay Adan sa kanyang pagkakasala.
And by dealing with our actions ay naipapakita po ng kautusan ang pagiging makasalanan ng bawat isa sa atin at ang kahinaan natin laban sa kasalanan. Wala po kasing kapangyarihan ng kautusan na baguhin tayo at hindi nito kayang palakasin tayo para labanan at talunin ang kasalanan. Dahil mahina po ang kautusan kapag ito ay pinasisimulan nating gawin sa ating laman. Ipinapakita lamang din ng kautusan ang ating pagkakamali, kaya ito pa nga ang nagpapalakas sa kapit ng kasalanan sa ating mga buhay. Sabi po ng unang Korinto, Kapitulo 15, talatang 56, the strength of sin is the law. Ang lakas ng kasalanan ay ang kautusan. Ngunit sa pangunguna po ng Banal na Espiritu, na ang bunga sa atin ay pag-ibig ng Diyos, unang-una, this God's kind of love ay selfless. Opposite po ito ng selfish, opposite po ito ng sinful nature natin, na nakatatanggi tayo ngayon sa kagustuhan ng laman kapag tayo po ay lumalakad sa pag-ibig at pinangungunahan ng Banal na Espiritu. And as a result, ang natural nating nagagawa ay ang mga hinihingi ng kautusan. Kahit hindi natin sinusunod ang kautusan, natural na yun ang resulta ng ating pagkilos. Nang hindi tayo napipilitan dahil malaya na tayo at wala na tayo sa sakop ng kautusan. Alam nyo, sabi nga po ng libro ni Andrew Wommack ay, you live holier accidentally that you ever have on purpose. It will just flow out of you. The gospel will produce power in you to overcome sin and live a holy life. But it will be a fruit of salvation and not the root of salvation. Ito po ay bunga ng tinanggap nating kaligtasan at hindi po ito yung ugat. Alam niyo po, you will not succeed in the course of life if you try to control the flesh by your own self-effort o yung sariling will. Kapag ginawa niyo po ito, you will be under the bondage of law and legalism again. Magpapaikot-ikot lamang po. Every time you will try to be pleasing with God by trying to do it by your self-effort, lalo ka lamang pong napapailalim sa legalismo at sa kapit ng kautusan sa iyong buhay, makokondem ka, and then magkakamali ka, and then you will try again, you will try your best, but because you're doing it on your self-effort, magkakamali ka uli, and then makokondem ka uli. It will be a cycle. At dito tayo pinalaya ng Panginoong Jesucristo nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Nung sa kanyang kamatayan ay ipinako niya, kasama niya na pa ako, ang kautusan at ang ating sinful nature. When the Holy Spirit delivers you, you can expect an everlasting result. Eternal redemption po yung nangyari sa atin. When you surrender to the guidance of the Holy Spirit, you finally escape the erratic compulsion of law-dominated existence. Nakawala po tayo doon. Napalaya po tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin ng Diyos, purihin ng Diyos, purihin ng Panginoong Hesus sa kanyang ginawa. Ngayon po ay ituloy po natin sa verse 19. Dito po tayo natapos nung nakaraan. Galatia Kapitulo 5 mula talatang 19 hanggang 21 tayo po ay magbabasa. Ngayon ang mga gawa ng laman ay nahahayag. Ang mga ito ay ang pangangalunya, pakikiapid, karumihan, kahalayan, mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pag-aalitan, paglalaban-laban, paninibugho, pag-uumapaw sa puot, pagkakamakasarili, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, mga pagkainggit, pagpatay, paglalasing, magulong pagtitipon, at mga bagay na tulad ng mga ito. Ito ay ipinapaunang sabi ko sa inyo katulad ng sinabi ko sa inyo noong una, ang mga gumagawa ng ganoong mga bagay ay hindi magmamana ng paghahari ng Diyos. Wow! Mababa po ito. Ngayon po, dito po ay makikita natin na si Pablo ay
nagbibigay ng malinaw at defined standard para po makita whether a person is being led by the Holy Spirit o pinangungunahan ng sarili niyang laman. Alam niyo po, kapag ang isang tao ay lumalakad na ngayon sa laman, alam natin na he will manifest the works of the flesh. Yung pong mga binanggit natin dito, to a certain degree, to some degree, ay maipapakita mo ito kasi dito ka lumalakad. Makikita po natin na inilagay ni Pablo sa 4 na category ang mga gawa ng laman na ito. 4 areas po that categorize the works of the flesh. Una po, yung bunga ng laman. Pangangalunya, pakikiapid, karumihan, kahalayan. Sa pangalawang category ay ang maling pagsamba, yung pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam. Sa pangatlong category po ay ang pangit na pakikitungong personal o sosyal, yung pag-aalitan, paglalaban-laban, paninibugho, pag-uumapaw sa poot, pagkamakasarili, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, pagpatay. Pang-4 na category po ay yung kawalan ng pagpipigil, paglalasing, magulong pagtitipon. Hindi po pinupunto ni Pablo dito yung mga tao who simply fall into sin on an occasional basis. What he is addressing are those mga tao na gumagawa ng mga bagay ng laman on habitual practice. Sila po yung mga unsaved, ang mga katagang hindi magmamana ng paghahari ng Diyos, have been rendered in some languages na ganito po, will never have the joy of God ruling them. Yun po yung ibig sabihin. So kaparehas po ito ng sinulat ni Pablo sa Ephesians chapter 5, sa Efeso kapitulo 5, talatang 1 hanggang 5 ay ganito pong sinasabi. Kaya nga, tularan ninyo ang Diyos bilang mga minamahal na mga anak. Mamuhay kayo sa pag-ibig tulad din ng pag-ibig ni Kristo sa atin. Ipinagkaloob niya ang kaniyang sarili para sa atin na isang handog at haing mabangong samyo sa Diyos. Huwag man lang mabanggit sa inyo ang pakikiapid at lahat ng karumihan o kasakiman. Nararapat na huwag itong mabanggit sa mga banal. Ang mahalay at walang kabuluhan o malaswang pananalita ay hindi nararapat sa inyo. Sa halip, kayo ay maging mapagpasalamat. Ito ay sapagkat nalalaman ninyo na ang nakikiapid o maruruming tao o sakim o sumasamba sa mga Diyos-Diyusan ay walang mamanahin sa paghahari ni Kristo at ng Diyos. Ang instruction na ibinigay ng mga talatang ito ay kung paano tayo magiging imitators of God. Paano tayo mabubuhay sa pag-ibig. Nagbigay siya rito ng mas maraming listahan ng works of the flesh. Pero ang alternative kung paano tayo nararapat mamuhay ay yung pagiging o maging mapagpasalamat tayo. Ituloy po natin Galatia Kapitulo 5 talatang 22 hanggang 23. Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, pananampalataya, kaamuan, pagpipigil sa sarili, walang kautosang laban sa mga bagay na ito. Dito ay sinasabi po ni Pablo ang bunga ng banal na Espiritu na nasa sa atin. Nasa bawat born-again believer po ito. Kung natatandaan niyo po, si Jesus sa John chapter 15 verse 5 ay nagsabi na, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako rin ay sa kanya ay namumunga ng sagana sapagkat hindi kayo makagagawa ng anuman kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang bunga po na pinag-uusapan natin dito sa verse na ito ay ang bunga na hindi na ipoproduce ng believer, kundi na ipoproduce po ng banal na espiritu sa atin.
bilang mga Christians na namumuhay na kontrolado ng banal na Espiritu at kasama ng banal na Espiritu. Ang fruit of the Spirit ay kaloob ng Diyos kagaya ng sinabi sa The Message Bible. Sabi po doon ay ganito, "But what happens when we live God's way? He brings gifts into our lives." Nagbibigay po siya ng mga kaloob sa ating buhay. Therefore, the fruit of the Spirit are gifts and not goals to attain. Ito po ay kaloob na dapat nating tinatanggap at hindi mga nasain na dapat nating makamit. Sabi po ng today's English version ay ganito, "But the Spirit produces love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, humility, and self-control." Ang parte po ng mananampalataya ay manatili at magtiwala sa Kanya. Ang parte ng Diyos ay i-produce ang mga bunga na ito sa ating buhay. Pansinin po natin ang salitang bunga ng Espiritu at hindi mga bunga ng Espiritu. Singular form po ito. Yet, there are 9 things na sinabi po ni Pablo dito. The Spirit produces all 9 of these things simultaneously and constantly. Palagian po ito, tsaka sabay-sabay. Lahat ng iyan ay bunga, hindi po ito mga bunga ng Espiritu. Ang ating pong Espiritu ay laging mayroon na mga bunga na ito regardless of what we feel in our emotions. Kung galit ka, meron ka pa ring pag-ibig sa espiritu mo. Okay? The fruit is the product of the Holy Spirit at hindi ng ating mga pagsusumika. Hindi po ito by effort. Gayunpaman, ang atin pong mga born-again spirit na ito ay kaisa na ng banal na espiritu. Ayon po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 17. But he who is joined unto the Lord is one spirit with Him. Kung kaya nga po, sa atin pong pakikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo, kaisa niya na tayo ngayon sa Espiritu. Kung magkagayon, ang fruit of the Spirit ay bunga rin ng ating mga born-again spirits. Ang hindi natin pagkaunawa nito ay nagiging dahilan kung kaya ang marami po ay nakakapag-isip na hipokrito tayo o hypocrites tayo o hindi tayo totoo kapag nag-e-express tayo ng joy when truly we are depressed. However, it is only our soulless parts that get depressed. Nadidepress po tayo sa ating kaluluwa, sa ating emotion, but ang totoo sa atin po mga born-again spirit, we have a joy unspeakable. Hindi po ang ating born-again spirit ang nadidepress, ang atin pong emotion sa ating kaluluwa. Ang ating spirits are always bearing the fruit of love, joy, peace, at lahat po ng mga bunga. Lagi po ito, constant po ito, consistent po ito, and simultaneously, meron po nito sa atin pong mga born-again spirit. We who understand this have the choice. Meron po tayong pagpili. Pipiliin ba natin, hayaan natin ang ating mga kaluluwa ay i-depress tayo? O pipiliin ba natin ang banal na espiritu ay mag-release ng joy, peace na siyang bunga nito sa atin pong mga born-again spirits? At ito po ay totoo sa lahat ng fruit of the Spirit na nakalista po dito sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Lahat pong ito ay totoo, simultaneous meron, and constant na nasa atin pong born-again spirit. Sa verse 23 po, sinabing walang kautusang laban sa mga bagay na ito. Ang katagang ito po ay isang paraan ng pagsasabing ang kautusan ay hindi para sa mga taong nagpapakita ng bunga ng Espiritu. O walang kautusan laban po sa mga taong nabubuhay sa ganitong kaparaanan. Wala pong laban na kautusan dito. Alam niyo po, if you are operating your life by walking in the Spirit, the accuser will not have opportunity to convict you. Kasi po tayo po ay nagre-rely. We must rely on the Holy Spirit to produce these fruits atin pong mga buhay. You cannot produce this fruit by your own works.
by your own strength, or by your own ability. Mabibigo po tayo. Ito po ay bunga ng banal na espiritu na nasa atin, namumuhay sa atin at tinanggap natin nung tayo po ay nakipagkaisa kay Kristo. Ituloy po natin. Galatia Kapitulo 5, talatang 24. Ngunit naipako na sa krus ng mga nakay Kristo ang laman kasama ng mga masasamang pita at mga pagnanasa nito. Ang ibig sabihin po nito ay ang laman ng mga nakay Kristo ay naipako na sa krus. And this refers to Christians identifying with Christ's death at hindi po self-crucifixion. Katulad po ito na sinasabi po ni Pablo sa Romans chapter 6 verse 6. Ang sabi niya, dapat nating malaman ito na ang dati nating pagkatao ay naipakong kasama niya sa krus upang ang makasalanang pagkatao ay mamatay at nang hindi na tayo pagharian pa ng kasalanan. Sabi niya po sa Romans chapter 6 verse 11, gayon din naman kayo ituring ninyo ang inyong mga sarili na patay na sa kasalanan, subalit nabubuhay dahil sa inyong kaugnayan kay Kristo Jesus. Alam niyo po ang tagumpay laban sa laman at ang mga pagnanasa nito has already been provided for us by Christ through His death. Meron na po tayong tagumpay. We simply have to appropriate this truth by faith instead ng sa pamamagitan ng sariling pagsisikap o self-effort. Ituloy po natin, Galatia Kapitulo 5, talatang 25. Yamang tayo ay nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, nararapat lamang na tayo ay lumakad ng ayon sa Espiritu. Pansinin po natin yung salitang nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu at lumalakad ng ayon sa Espiritu. Alam niyo po lahat ng mga born-again Christians ay nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu. Kasi po yung Espiritu ng Diyos ang nagbibigay ng buhay sa atin nung tayo po ay nakapagkaisa kay Kristo. But that doesn't mean na lumalakad tayo palagian ng ayon sa Espiritu. Ang nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu o yung living in the spirits is referring to a reality sa ating po mga born-again spirit that automatically accompanies the new birth na tinanggap natin. While ang paglakad naman ng ayon sa Espiritu ay tumutukoy sa paraan na ang mga born-again believers ay nararapat mamuhay pagkatapos nilang tanggapin ang kaligtasan. Yun pong una, yung first is a fixed position, hindi po ito nagbabago. At yung pangalawa is a conditional. Depende kung paano sila nagre-renew ng kanilang mga kaisipan at nagbibigay daan sa pangunguna ng banal na Espiritu. The definition po ng Westward Study given po sa phrase na ito, yung walking in the Spirit, is this: conducting yourself under the guidance, impulses, and energy of that light. Ganun po niya ito dinefine. Tuloy po natin Galatia Kapitulo 5, talatang 26. Huwag tayong maghangad pa ng karangalang walang kabuluhan na kung hangarin natin ito, magkakainisan at magkakainggitan tayo sa isa't isa. Wow! These are Apostle Paul's final instruction regarding not walking according to the flesh, but according to the Spirit. Sabi niya, don't seek vainglory, self-conceit. Don't provoke and irritate one another. Don't be envious or jealous of one another. Ang ibig sabihin po ni Pablo dito sa verse na ito ay ang danger o yung panganib ng hindi paglakad ng ayon sa Espiritu. Pag lumakad po tayo sa laman, na ang kauwian ay ang pagsunod sa kagustuhan ng ating flesh, ng ating laman. Ang paghahangad ng karangalan na wala naman pong kabuluhan. Ito po yung pagmamalaki na dala ng pagtitiwala sa sariling kakayanan. Yung bang namuhay ka ng may kabanalan ng ayon sa sarili mong kakayanan, kaya ikaw ngayon ay nagmamalaki. Uy, mas banal ako kaysa doon sa isa.
wala po itong kabuluhan, itong pagmamalaki na ito. Magkakainisan sa isa't isa at magpagkakainggit sa isa't isa ang kalalabasan po nito. Sabi po ng The Message Bible, dito po sa chapter 5, verse 25 to 26, ay ganito: "Since this is the kind of life we have chosen, the life of the Spirit, let us make sure that we do not just hold it as an idea in our heads or a sentiment in our hearts, but work out its implications in every detail of our lives. That means we will not compare ourselves with each other as if one of us were better and another worse. We have far more interesting things to do with our lives. Each of us is an original." Wow, ang ganda po ng pagkakasabi. Ito po, here is the idea why we should not do those things. Ay dahil po, because we have far more interesting things to do with our lives. Meron pang mas mahalagang bagay na gawin sa ating buhay kaysa naman po yung magkumparahan tayo sa isa't isa. Sino mas magaling? Sino yung mas banal? Sino yung mas tama? May mas importanteng bagay tayo na dapat gawin. Dagdag pa dito po ni Pablo, dito sa last sentence na ito, ay sabi niya, each of us is an original. Yun po yung dinagdag niya sa dulo. Bawat isa po sa atin ay original. Wala po tayong katulad. Kaya nga po, pwede mong sabihin sa sarili mo, I am an original. Wala kang katulad. Wala kang katulad na ginawa ka ng Panginoon. At hindi mo kinakailangang ikumpara ang sarili mo sa iba. Ikaw ay nilikha ng Panginoon na espesyal. Kaya kaya mong sabihin, I am an original believer. Next week po, abangan po ninyo ang last chapter ng Galatians, chapter 6. At pag-uusapan po natin ang practical living in the Spirit na mag-emphasize on a mutual care, generosity, and perseverance in doing good things na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Ito po si Baljamin Tatlong Hari. Ito po ang Life and Grace. Kami po ay nagsasabi, life is best lived by grace. Shalom!